Kilat News Updates. Mga balita ngayon, dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves balik bansa na matapos ipa-deport sa Timor-Leste. Concert at Sea for Peace sa West Philippine Sea o WPS matagumpay. Bag ng OFW tinangay sa NAIA Terminal 1, dayuhan walang ID o passport na maipakita. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Matapos ang halos 2 taon na ipa-deport na pabalik ng bansa si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves, matapos itong arestuhin ng immigration authorities sa Timor-Leste dahil wala umano itong valid na visa at kanselado na rin anila ang kanyang pasaporte. Nagsanib puwersa ang National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Immigration o BI para ipabalik si Teves na isinakay sa Philippine Air Force plane at dumating sa Villamor Air Base sa Pasay City 11:25 ng gabi ng May 29. Mismong gobyerno ng Timor-Leste ang naghayag na banta sa seguridad ng kanilang bansa ang pananatili roon ni Teves na nahaharap sa patong-patong na kaso sa Pilipinas. Kabilang rito ang umano'y pagiging utak sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at sa mga serye ng pamamaslang sa nasabing probinsya. Sa kanyang pagbabalik bansa, sasailalim muna ito sa health checks mula sa mga doktor ng NBI at sa mga susunod na araw ay dadalhin ito sa korte para sa kanyang hearing. Mission accomplished ang Atin Ito Coalition sa pagdaraos ng kauna-unahang konsyerto sa dagat. 2 nautical miles ang layo mula sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea o WPS. Sa kabila ng pagmamanman ng Chinese vessels sa civilian mission at masamang panahon, na isakatuparan ng grupo ang concert sa MV Kapitan Felix Oca na nilahukan ng iba't ibang mga aawit at performers mula sa Pilipinas at sa mga karatig bansa sa Asia. Nakiisa rin ang grupo sa paggunita ng National Flag Day sa pamamagitan ng symbolic flag raising ceremony habang sakay ng barko. Bahagi rin ng ikatlong civilian mission ang pagbibigay ng 22 containers na may lamang tig-10 litro ng krudo sa mga mangingisda sa paligid. Saad ni Atin Ito co-convener Rafaela Paeng David, ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanilang misyon, kundi para sa bawat Pilipinong naghahangad ng kapayapaan at katarungan sa ating karagatan. Naaktuhan ang isang lalaking banyaga habang tangayang maleta ng isang overseas Filipino worker sa loob ng waiting area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ayon sa ulat, napansin ng isang pasahero ang kahina-hinalang kilos ng dayuhan at agad itong isinumbong sa mga otoridad. Sa investigasyon, inilahad ng babaeng OFW na papunta sana sa Kuwait na iniwan niya sandali ang kanyang gamit upang bumili ng pagkain. Pagbalik niya, nawawala na ang kanyang maleta. Nahuli ang dayuhan na tinatayang nasa edad 20 hanggang 30 anyos, ngunit nahirapan ang mga pulis sa pakikipag-usap dahil hindi ito maayos magsalita ng Ingles at kadalasang gumagamit lamang ng senyas. Kinumpirma ng K9 unit na walang iligal na laman ang backpack ng dayuhan, kaya sa kabila ng insidente pinayagan itong makalabas ng presinto. Lalo namang ikinabahala ng mga otoridad kung paanong nakapasok sa paliparan ng banyagang walang bitbit na passport, tiket o kahit anong pagkakakilanlan. Sa labas ng istasyon ng pulisya, tanging sinabi niya sa media ay mula siya sa United Kingdom. Patuloy ang investigasyon ng airport authorities sa insidente. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.